Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Magandang gabi po, kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, ang pinag-usapan natin ay mga legal rights and migrant workers' rights. Meron po tayong 4 na guests, tatlo sa kanila comes from an organization called Philippine Legal Advocates at isa naman ay from Migrante International. Art, they might be wondering why we are discussing about legal matters here. Okay, this is a Filipino Excellence in Middle East and it's supposed to be a program na nag-highlights ng galing ng isang Filipino. Gusto lang po naming ipaalam, katulad ng sinabi nila, isang tao na ignorante sa law ay hindi may excuse. So, ang isang excellent Filipino dapat alam ang law sa bansang kinalalagyan niya tulad sa UAE at napakasakit naman marinig na kung ikaw ay mahuli dahil sasabihin mo ay sorry, hindi ko po alam. Okay, so may tanong dito si Rachel Pestaño. Ang sabi niya, good evening, paano po kung hindi binigyan ng employer ng copy ng kontratang pinirmahan dito ang isang kasambahay? So always kasambahay, So sinong pwedeng sumagot dito? Paano daw kung hindi binigyan ng employer ng copy ng kontratang pinirmahan? Okay, ang problema kasi with mga kasambahay is, as we said, hindi nga sila covered under the UAE Labor Law. That's very clearly stated sa Article 3 ng UAE Labor Law. Now, paano sila kukuha ng kontrata? That is a problem. Kasi kung workers covered by the UAE Labor Law, kung hindi ka mabigyan ng kopya, you can always log in and see a copy of your contract online. Wow, that's new. No, it's not actually new, it's been there. Yes, but hindi ito common knowledge sa mga probably, pero nagagawa yan. So hindi ka dapat mabahala if you don't have a copy kasi you can always access your copy of the contract. Ang problema itong sa mga kasambahay. Kasi nga as pointed out nga kanina ni Yuri, kung ano man yung kontrata na yun, it's the contract signed from the country of origin. Okay? And most of the time, wala na sa isip yun nung kasambahay na kumuha siya ng kontrata. Okay? And sadly, yung iba nga mga kasambahay medyo mataas ang antas ng pinag-aralan, but sa kagustuhan ng makaalis at mahango yung pamilya nila in the future sa kahirapan, kung saan sila nalulugmok, itong mga basic requirements na dapat meron sila nakakaligtaan. Okay? Nabasa ko sa isang article just this morning na ang bigayan pala sa isang domestic helper is sa kontrata 1,005. And pagdating dito, dirhams yun pagdating dito, they end up signing for a contract of just 700. Yeah, may 500 pa. Okay, may 500 pa. Diba? So, nakakalungkot yung ganun kasi what protection ang meron. Tapos in that same article, pinag-uusapan nga, tinatalakay ng mas malalim kung paano mas mapapaigting ang proteksyon na dapat ibigay sa mga kasambahay. And just in relation to that, merong isang article din na lumabas sa Saudi Arabia. Maganda. Kasi yung article ay written by a local doon na sinasabi na tayo mga lokal, dapat mahalin natin yung mga kasambahay natin kasi parang family natin yan sila. So dapat natin sila galangin, hindi natin sila dapat abusuhin. Na-post ko yun doon sa aking Facebook account. I shared that. It's a very encouraging article. At sana tanito yung maraming mamulat doon, maraming matauhan. Kasi after all, kasambahay, tao din yan. That's true. Diba? And they're rendering personal service sa household ng kanilang employer. Sometimes beyond their call of duty pa. Ngayon, may case study dito. May actually nagtanong, itago na lang natin siya sa pangalang Lady G. Si Lady G is living with Justin B. Yan ang mga kilala ngayon So, due to love problems, itago. Si Lady G daw committed suicide. Nagka-problema yung dalawa, Nag-commit ng suicide tong si Lady G. Tapos si Justin B got all her personal belongings. Lahat. Kasi they're living in Kinuha lahat nung boyfriend. Ngayon, itong si Lady G may kapatid na Madonna ang pangalan. Okay, si Madonna naman would like to get them back. Yung lahat ng gamit ng kapatid. Okay? And send them back to the Philippines. Pero tong si Justin daw, ayaw. And ang sinasabi nung lalaki, magkasama kami. Para ito na lang yung memories niya sa akin. At saka nung binili ko yan, binili namin, kasama niya ako. So, ang tanong ni Madonna daw, paano niya mapapatunayan kung nagsisinungaling and
pwede daw ba niyang isu itong si Justin B? How can she get back the things of her sister? What is the legal procedure in this country if there is a case such that? And that's it. Yung si Lady G namatay na ba? Oo, nagpakamatay siya eh. Kasi nag-away silang... Kasi mahirap kasi i-prove yung ownership nun, especially is personal properties yun eh. Personal properties means hindi naka-intact eh. Yung kumbaga hindi nakarehistro. Totoo. Like cars nakarehistro, yung mga buildings nakarehistro, pero yung personal properties like binilhan niya ng relo Apple laptop, or ano mga mamahaling gamit. Mahirap kasi i-prove. Okay, so talo na ngayon yung kapatid. Unless nakalagay talaga doon sa resibo na itong laptop na ito is pangalan ni Lady G. So si Madonna, mahirap. si Madonna, so anong legal procedure dito? Paano niya ngayon hahabuli? Meron bang ganun? Then she must prove na yung mga properties na yun is owned by Lady G. Wala. Yun lang naman eh. Medyo mahirap yung ganun eh. Pero sa tingin ko, panalo pa rin si Madonna kasi kapatid yung Justin B, kasi di sila kasal eh. Bawal magsama ditong di kasal eh. So pwede ba niyang kasuhan? Ipatay ni ikulong. Hindi niya pwede claim kasi tanongin siya, bakit kinukuha mo? Hindi ka naman legal na asawa eh. I think that's the reason why they ask us. Nagtanong siya ng to? Kasi hindi nga naman sila, they're living in lang. Bawal yan dito. So paano, yun nga ang tanong ko, paano iprove yung ownership? Yun lang naman eh. Sa batas is titingnan lang, sige, sinasabi mo allegedly kay Lady G yung laptop na yan. Paano mo yan iprove? Ito, Attorney Delphine, ito divorce naman to. Kung pwede ba ako mag-file ng divorce dito sa Dubai? 15 years na kaming iniwan. Pwedeng mahingi ng advice. In the first place, wala naman divorce sa atin eh. Anyway, Attorney Jeremy Delphine. Wala namang batas sa Pilipinas na nag-recognize ng divorce o the annulment of marriage. So, there's no such thing as divorce. So, hindi pwede. Tapos may tanong din nga ako, si Ian kanina had mentioned, ano bang difference nga naman ng annulment sa legal separation? Actually, spelling. May mga grounds kasi sa annulment at saka may grounds sa legal separation. Yung sa legal separation, valid pa rin yung kasal nyo. Kumbaga, yung bodies lang ninyo nagkahiwalay na physically. Yes. Pero balido pa rin yung kasal nyo. Yung sa annulment or nullity of marriage, walang bisa yung kasal nyo. So pwede ka pa rin magpakasal ulit dito sa annulment or nullity of marriage. Yung sa legal separation, hindi ka pwedeng magpakasal. Pero paano pala, Attorney Ian, kung paano magpo-prosper yung isang annulment case kung let's say yung babae nandito sa Dubai, ngayon yung asawa niya ng babae na sa Pilipinas, tapos may mga ebidensya siya talaga na yung like, the husband is living in with another lady na, tapos gusto niya mag-file ng annulment, but then again, nandito siya sa Dubai. Ang hirap nun, pupunta siya doon, gagasto siya. Paano? That's the common problem, correct? Wala namang problema kahit na nandito ka sa Dubai. Mag-execute ka lang naman ng power of attorney para sa lawyer na mag-represent sa iyo sa korte. But may lumapit sa amin, that was a year ago, who said, hindi na niya mapatuloy yung annulment case niya kasi nga daw malayo siya. May certain time ba to na... Walang problema. For as long as may power of attorney ka na nag-authorize attorney mo na i-represent yung case mo of annulment sa Pilipinas, pwede mapatuloy. Nako. Hindi naman kailangan personal appearance doon. Baka siguro ma'am, yung time na kailangan siya ng korte, wala siya yung magbibigay ba ng testimonya niya, or baka may mga clarification questions, clarificatory questions. Sige, bago tayo mag-break, may public service announcement lang sa mga nawalan ng trabaho o naghahanap ng trabaho or gustong lumipat ng ibang kumpanya. Meron isang website na pwede kayo mag-apply, www.cvwarehouse.com. So CV tapos warehouse, warehouse.com. Ito po, hindi siya recruitment entity. Ito lang, nagpapadala lang po ito ng CV sa 80,000 company dito sa UAE. Tapos yung database po, updated siya 2011. So yung gusto maghanap ng trabaho, talagang hanap ng trabaho,
cvwarehouse.com. Babalik po kami. This is Dubai Eye 103.8 News. Economies in the GCC, including the UAE, are showing signs of recovery post the initial impact of the Arab Spring. Talk. Professional footballers, for example, professional sports people will have an iPod during their warm-ups or when they're going into the dressing room with each other because they're psyching themselves up. Sport. Got a phone call, didn't he, at half-time from a UEFA official who said, you have to stop this, Mr. Wenger. And Arsene Wenger went, what? I'm doing nothing. Not me. Dubai Eye 103.8 News, Talk, Sport.